Actually, lahat po nung anim na naiulat ng namatay simula nung itong mga shear line natin, Opo. puro po ito dahil sa pagkalunod dun sa malakas na agos ng tubig, dulot ng pagbaha na sinasabi nating shear line sa iba't ibang lugar po sa atin, Palawan, Eastern Samar, at sa Davao Occidental po. Ano-ano pong rehiyon yung pinaka naapektuhan ng pag-ulang dala nga po nitong shear line at ITCZ? Opo, Mimaropa ho, Region 8, ibig sabihin, ng Samar area, at Region 11, yung Davao Occidental area. At particular dyan, sa Palawan, yung Quezon, Brooks Point. Sa Eastern Samar naman, yung Borongan. Sa Davao Occidental, yung Don Marcelino at Malita. Kaya sa kanila rin po naiulat yung mga 6 pong nasawi. Tama po kayo, sa Mimaropa, 3 ang nasawi, ang naiulat sa amin na nasawi. Sa Eastern Samar, 1, at sa Davao, 2 po. Subalit may naiulat pa po sa Davao na may nawawala pong isang 70 years old at 37 years old. Dahil din po ito sa malakas na pagbaha po. Gaano ho ba kataas umabot yung tubig sa mga lugar po na ito? Oo mataas po. Lampas tao sa karamihan. Kaya nga ho lagi namin ibinibilin ngayon, lalo na sa ating mga kasama sa local government unit, huwag natin baliwalain yung shear line. Hindi pwedeng sabihin po yan. Dahil kaibahan lang po ng shear line sa mga bagyo, yung bagyo may malalakas na hangin. Subalit ang ulan ng shear line, ganun din po yan, kagaya rin po ng bagyo na 100-150 millimeters of rain a day. Ang ibig sabihin po nun, sa mga lugar na talagang landslide prone at flood prone areas, delikado rin po yan. Kaya binibili nga po namin kung kinakailangan ito pagpalitan ng tao, dapat gawin din po natin yung kahandaan at reaksyon kagaya ng paghahanda natin kapag may mga bagyo. Wag natin babaliwalaan po yung shear line. Yan po ang aming kinakampanya ngayon